isang roller. Kaya-kaya ng marami. Hindi ko pa. Oh, ito sir. Opo, isang roller po. Isang roller ang distance. Teka, ganun natin. Baka mas malaki. Ayan. Okay, isang roller. Isang roller po, distance. Ganyan. Malaki. Pag malalayo talaga ang distansya. Opo, meron pang space sa pagitan. Mas maganda po ito. Mas nakakaani tayo ng marami kaysa yung dikit-dikit. Pag busog na busog yung palay, ano tawag doon? Yung wala nang espasyo, nahihingahan. Naku po, kakaunti ang aanihin natin ito. Yung parang ganito po yung prinsipyo ng ibang magsasaka na mga nakausap ko. Sayang, sabi yung lupa, hindi nataniman ng palay. Sabi ko, mas maganda po yung kakaunti, yung naitanim mo, pero marami namang magbunga. Bigyan ko po kayo ng isa pang idea. Palay, meron pa. Mais. Sa mais, ang turo ko po sa mais, 4 na tudling. Ang pagitan ng bawat tudling ay 60 cm. Pero ang pagitan ng bawat puno ng mais ay 40 cm. Bawat 4 na tudling may distansya 100 cm o 1 metro. Then 4 ulit. 4 ulit. Opo, ganoon. Pag tutudling, kunwari, 1, 2, 3, 4. May isang 100 meters, 100 cm, another 100 cm, 1, 2, 3, 4. Spacing. Sir, sabing ganun, sayang yung lupa. Nakalimutan po natin na ang mais ay wind-pollinated. Kailangan niya ng espasyo at hangin para mamunga ng marami. Sa isang puno po ng mais, kaya po nating magpabunga ng 2 hanggang 5 puno o 5 puso bawat isang puno. Kadalasan, ang ginagawa ng magsasaka, dikit-dikit. Madaming saksakan, pupunuin yung kanyang lupa. Kaya ang makita mo, isa-isa ang bunga nasa gilid. Pagdating sa gitna, may bunga man, bungi-bungi. Or walang puso. Walang bunga. Kasi nakalimutan yung principle ng wind pollination. Dapat nakakahinga. Yan. Kaya kung alin yung puno na may hangin, nakakahinga sila, yun ang maraming bunga. Opo. Ganon yung ginagawa natin. Merong teknolohiya na itinuturo. Yan. Dahan-dahan, dun muna tayo sa palay. Okay, ngayon, doon siguyas na yung edad, ililipat tanim. Punta muna tayo sa land preparation bago yung ihahanda yung lupa. Ngayon, ganito po ha. Ang recommendation ko po pag maghahanda kayo ng lupa, pag ang itatanim ninyo ay sibuyas, hindi palay ha, sibuyas. Pag magtatanim kayo ng sibuyas, maghahanda kayo ng lupa, ang land preparation ay 60 days. Sibuyas. Bakit? Ang sibuyas ipinupunla 45 days. After 45 days, saka ka maglilipat tanim sa sibuyas. So halos 2 buwan ang paghahanda ng lupa bago magtanim ng sibuyas. Ganon naman sa palay. Pag magtatanim ka ng palay, dapat ang paghahanda ng lupa ay 1 buwan or 30 days. Bakit? Pag 30 days, masosolusyonan mo yung problema sa damo,
Masusolusyonan mo yung problema sa kuhol, masusolusyonan mo yung problema sa insekto. Pero pag ang ginawa mo, araro ka ngayon, bukas magtatanim ka na, merong kuhol, merong damo, merong insekto, tataas ang gastos mo. So meron po sistema na itinuturo. Okay. Murahin ko po muna ito. Punta na tayo doon sa gawin natin na calendar. Ika-calendar ko po. Okay. Gagawin natin guhit. Bahala na ha kung pantay. Kunwari, pantay yan. Una. (28 to 30 days). Bago magtanim. Isang buwan bago magtanim. Anong gagawin kadalasan ng magsasaka? Mag-aararo. Mag-aararo. Sa pag-aararo, pagkatapos niya mag-aararo, susunod na gagawin niya, basal fertilization. Magbabasal na. Aararuhin mo na. Pag naararo, mas maganda, mas mataas ang tubig, mas best. Inararo mo. Okay. Matubigan, taas ang tubig. Pag mataas ang tubig, mas maganda. Pag nagbasal ka, kailangan mo 1 kilo ng full harvest microbial inoculant. Abbreviate ko na lang full harvest MI. Ito po yun. 1 kilo. 1 drum na tubig. 200 liters to 250 liters ng tubig. Lagyan mo ng 2 kilo masukal, negro, or molasses. Samahan mo ito ng 500 ml ng full harvest root and leaf fertilizer. Kalahating litro ito sa 1 drum na tubig. Kalahating litro. Magkasama. Babad mo ng 12 oras. Tinimpla mo ng umaga, kinahaponan, apply mo. Tinimpla mo ng hapon, kinabukasan ng umaga, apply mo. Ididilig sa lupang inararo. Ang mapupunan mo sa loob ng 3 hanggang 5 araw, pagkatapos mong magbasal fertilization, ang mapupunan mo sa ibabaw ng tubig, parang meron ng mantika. Parang may langis-langis sa ibabaw. Ibig sabihin, nagsisimula na po ang formation ng algae o lumot. Gumagawa ka na ng lumot o lablab. Yung lumot o lablab ang tutulong sa magsasaka pag kinain ng kuhol, yung lumot o lablab, namamatay sila sa nitrate poisoning. Yung makapal na lumot o lablab, pinabibilis yung pagbubulok ng pinag-anihan, natatakpan naman yung buto ng damo kaya hindi makatubo. So, yung pagkabal ng lumot o lablab, pinabibilis yung pagbulok ng pinag-anihan. Yan. Yung inilagay mong kalahating litro ng root and leaf fertilizer, may nadaan ng kuhol, luto ang kuhol. Mainit po yung root and leaf natin. Makita mo yung kuhol mamumuti kagad, baliktad. Dead ball ang kuhol. Yan. So, pagkatapos, yan, nagre-rekomenda ako. Okay, tanong ko po, meron ba kayong makukunan dito ng ipot ng manok?
dumi ng kalabaw, kambing, kabayo, baka. Bihira din. Okay, hindi. Vermicast. Meron po. Meron. Makakakuha kayo ng vermicast. Very good. Kakailanganin mo ng 7 hanggang 15 vermicast sako sa isang hektarya. Yun yung isasabog mo. May makukunan kayo ng carbonized rice hull. Inuling na ipa. Halos nasa... Doon nasa Jose, yung pinagtapunan ng mga power plant, carbonized na yun. Yung tinatapon sir ng mga public power supply. Oh, Kaso binibinta na sir, inihalo na raw sa simento, sa hangla. panghalo nila sa semento. Hindi dati tinatapon lang nila, ngayon may kumukuha. Ayun. Oo, nagluluto ng asin sa Pangasinan. Or, yung, ano tawag doon, yung dryer natin. Yung flatbed dryer. Yung pinanggagatong doon. Pwede yun. O yung sa rice mill, Binibinta na sir nila ngayon. Binibinta na. binibenta na rin. Ayan. Yun yung ginagawang carbonized rice hull. Para saan yun? Para hindi po. Para yun sa kuhol. Ay, matinga. Pag natinga yung kuhol, hindi na makakapagparami. Opo, yun po yung dahilan. Hindi na makakapagparami yung kuhol. Kaya recommendation ko, mga halos 15 hanggang 30 sako sa isang hektarya. Sasabog mo yun. Bago ka magkuliglig, bago mo, ano tawag doon? Bago mo putikin. Kung sabi ko, di ba, hahalukayin yun eh, bago halukayin. Sabugan mo muna ng mga 15 hanggang 30 sako. Samahan mo na rin ang vermicast. Bakit? Kasi yung vermicast, dadami yung bulate, yung earthworm sa iyong lupa. Papatambayin pa rin yung lupa. May mga itlog-itlog na yun ng earthworm. Pero sir, yung sarap na yun, hindi sa... O yung nabanggit ni Sir sa akin, nakita ko yung sa... Oo, tapos flat yung tiyan. So, ayun yung man. Meron po tayong solusyon doon. Okay. So, pagkatapos mag-araro, kakain muna daw. Sige, kakain muna.